signs na tapusin mo na agad yung relationship ninyo. Okay? Ito ha, kung nagdadalawang isip ka sa ngayon, or you're wondering if ipagpatuloy pa ba yung relationship na ito, or ihinto na. So pero gano'n na nga, what if kung sasabihin ko sa inyo ngayon ay yung mga sinyalis na ito na kailangan mo na talagang ihinto yung relationship na ito. Kasi kung mananatili ka pa and then pasok ka sa mga sinyalis ay yung relationship ninyo, is ikaw at ikaw lang din talaga yung magsasuffer. Nasa bandang huli utol is ikaw at ikaw lang din yung mahihirapan. Kagaya sa ngayon na kung nakakaramdam ka na ng paghihirap or ng puro pasakit, is yan at yan pa rin yung matatamasa mo once na kumakapit ka pa. So ito ngayon, sasabihin ko sa inyo yung mga senyales para makapag-isip ka na ng maayos din. Ito, wag na nating papatagalin pa, na yung una sa lahat is kapag wala nang respeto. Kapag wala nang respeto utol, is dito na rin kasi papasok na wala na siyang pagkikare sa'yo. Kasi ganun pa man, wala na nga siyang respeto. Bahala na kung masasaktan ka man or hindi. Hindi niya na kinakamusta yung nararamdaman mo. Yes, that's why makakagawa na siya ng pagkakamali or ng kasalanan na hindi mo magugustuhan. Kasi ganun pa man is wala na nga siyang respeto sa iyo eh. Dinidisrespect ka na. So like I said na rin dati, is kapag walang pagmamahal yung tao ay ang kasunod po niyan is wala or mawawala na rin siya ng respeto. Pero kapag may pagmamahal yung isang tao, ang kasunod po niyan is may pagre-respeto. Okay? So yun ha, and then ito. Yung pangalawa is wala ng tiwala at puro kasinungalingan. Yes, kapag wala ka ng tiwala or sa isa man sa inyo is wala ng tiwala sa relationship ninyo, dahil yun na nga, puro na lang kasinungalingan. Puro na lang pambobola, puro na lang pagmamanipula, puro na lang pampapaikot or iniikot-ikot ka. Na kung nakikita mo is hindi nagtutugma yung mga bawat actions or yung mga bawat natutuklasan mo sa mga sinasabi niya. Yes, sinyalis na rin po ito utol na kailangan mo nang atrasan or kailangan mo nang tapusin yung relationship ninyo. So yun. And then ito yung pangatlo natin is palagi na kayo nag-aaway. Nako, sigurado ito na karaniwan na nangyayari na kapag sablay na talaga yung relationship is palagi na kayong nag-aaway. Nang hindi ninyo na nalalaman or namamalayan na oo nga no, parang kahapon nag-away kami and then ngayon away na naman. And then hindi ninyo alam kung ano yung mga pinag-uugatan ng mga pinag-aawayan ninyo. Kasi ito mga utula, kung nasa tamang tao ka, is hindi ka rin talaga bibigyan neto ng pasakit. Una sa lahat is tinitignan niya or makikiramdam muna siya kung masasaktan ka ba o hindi bago niya gawin yung isang bagay. Nabalikan natin yung number 1 kanina, na kapag may respeto siya sa'yo is, yes, may pag-care. So ito na nga, once na wala siyang pakialam, ako masasaktan ka man o hindi, walang respeto po yan. So, dito na nga papasok na palagi na kayong mag-aaway kasi yung mga hindi mo nagugustuhan is naggagawa niya na. So yun po, sinyalis po yan. So yun, and then ito, yung pang-apat natin is walang improvement. Okay, kagaya kanina no, may nakausap nga ako na umabot na sila ng 10 years. Siyempre, shoutout na lang sa iyo madam pero hindi natin sasabihin yung pangalan ninyo and I respect that. Yes, respeto naman natin yung privacy ninyo. So yun na nga, umabot na sila ng 10 years. Nasa ibang bansa po to na yung kapartner niya is foreigner din. Okay? Pero, yung setup nila is hindi man lang sila nagsasama sa iisang bubong for 10 years. Kundi, nagme-met up lang. Nagkikita lang sila sa isang lugar kung saan gusto ng lalaki. And then yun na nga is, kung minsan, dinadala din siya ng lalaki sa bahay nila, pero pang isang gabi lang, 2 gabi, and then balik na naman siya sa trabaho. Kasi yung babae daw is stay in. Stay in sa trabaho niya. Doon siya natutulog. So pero, ito mga utol kung sincere po kasi yung isang lalaki sa'yo, is siya mismo ay kukunin ka niya. Na babe, dito ka na lang sa akin. And then punta-punta ka na lang dyan sa trabaho mo or maghanap ka na lang ng ibang trabaho na malapit doon sa tinitirhan ko.
Okay? And then ako nang bahala sa'yo. Yes, aalagaan kita. Tutulungan kita. Yes, ganun dapat. Hindi yung hahayaan ka lang and then tatagpuin ka lang kung kailan niya gusto. Oh no! Tatagpuin ka lang kung day off mo. So for 10 years okay lang sana kung 1 year, 2 years. Kung 2 years nga, minsan utol, matagal na nga yan eh. So sa loob ng 1 year, is okay pa yan na ganito yung setup. Magkikita-kita muna. Pero for 10 years walang improvement. Na umabot na kayo sa mahabang panahon na in a relationship kayo pero walang nagbabago, hindi ka nga niyayaya magkasal or magpakasal for 10 years. Diba? So ganun pa man mga utol, kapag walang improvement, walang plans sa relationship ninyo, atras ka na. Okay? So yon. And then ito, yung panglima natin is, hindi ka makapag-ipon. Ito, mapababae, mapalalaki. Kapag ramdam mo na pumasok ka na nga sa relationship and then, nauubos na yung savings mo, so syempre, paano ka pa makapag-ipon kung dahan-dahan na nauubos yung savings mo? Nababawasan na yung savings mo. Kulang pa yung sinasahod mo. That's why, nakukupitan mo na yung ipon mo. So ito mga utol kapag hindi ka makapag-save dahil lang sa relationship na ito, na panay gala, panay kain sa labas, dahil nga is natitriggered ka na kung hindi mo ito gagawin is baka iiwan ka or yun na nga, lalayo yung partner mo. So natatakot ka. So, ito mga utol, once na hindi ka makapag-ipon kasi yung totoong relasyon is nagtutulungan. Siya mismo ay titigilan or pipigilan ka na, babe, huwag ka nang gumastos. Ipunin mo na lang yan, para sa future natin. Ganun dapat. Hindi yung panay gastos na, babe, punta tayo doon, gala tayo, kain tayo sa labas. Naku po, ibasura mo na yung partner mo na yan. So, yun. And then ito, yung pang-anim natin is, nababaliwala ka ng matagal. Nababaliwala ka. Let's say, umabot na ng 1 week, 2 weeks. Ito nasabi ko na rin ito sa ibang mga videos ko. Na yung partner mo, hindi man lang nagpapaalam or wala man lang explanations na, babe, mawawala muna ako kasi mawawalan kami ng signal, lalong-lalo na sa mga seafarer dyan. Yes? Pero kung bigla na lang nawala, hindi nga nagpaalam sa'yo, and then bigla na lang nilitaw, babe, nandito na ako, kamusta ka? Pasensya na, nagka-busy. Naku po. Nababaliwala ka na utol kasi yung isang tao na nagmamahal or may gusto sa'yo or interesado sa'yo is siya pa itong ma-excite na makausap ka araw-araw. Hindi yung umabot pa ng 2 linggo na natitiis ka niya, wala siyang pakialam sa'yo, bahala ka kung mamamatay ka man, hindi ka na kinakamusta. Naku. If I were you, ibasura mo na yan. Okay. And then ito, yung panghuli natin is, walang iba utol, kundi nasisira na yung mental health mo. Okay. Yes. Yung tipong puro konsumisyon ang binibigay sa'yo. Na-stress ka na sa partner mo, hindi ka na makapag-isip-isip ng maayos na para sa buhay mo, hindi ka na makapag-focus sa trabaho mo, hindi ka na makakain ng maayos, hindi ka na makatulog ng maayos. Wala kang ibang gagawin utol, kundi itapon mo yung pinakaugat na which is dahil sa partner mo. Kung siya ang nagbibigay sa iyo ng stress, iwasan mo yung taong nagbibigay sa iyo ng stress. Wala kang ibang gagawin utol kundi iwas, and iwas. Yun lang po, para makatakas ka na sa sitwasyon mo na yan. So yun lang po, atrasan nyo na. Kapag pasok lahat yung relationship ninyo sa mga sinyalis na ipinagsasabi ko. So yun lang po, maraming salamat talaga. And then sa mga gusto ko makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko, PMS Lakbi lang, and then pag-usapan natin yung problema ninyo. Okay? So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito.